document that will constitute what could be. Sumailalim ang mga pinuno ng bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod at iba pang stakeholders ng San Jose del Monte sa 2 araw na Strategic Planning Seminar Workshop na pinangunahan ng City Planning and Development Office sa pamumuno ni CPD Coordinator Regina de los Reyes mula April 2 hanggang April 3 sa City Convention Center. Layunin nito na mabuo ang Annual Investment Plan 2026 para masusing maplano ang mga programa, proyekto at aktibidad na isasagawa ng bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod. Mismong ang punong lungsod na si Mayor Arthur B. Robes ang nakiisa at nagbigay ng suporta sa tuloy-tuloy na progreso ng Smart City of San Jose del Monte. Maraming parating na pagbabago pa sa San Jose. Pagbabago patungo sa mag-asenso. Dahil habang nandyan si Reggie, mahilig yung office nila talagang mag-aaral. Kasi sabi nga natin, mapunta tayo sa Smart City. Kaya kailangan yung Smart City. Hindi lang yung infrastructure, kailangan pati empleyado smart. Nakasama rin dito ang mga stakeholders ng lungsod upang makatuwang sa pagtupad ng mga future plans ng city government. Ayon kay City Administrator Dr. Dennis M. Booth, napakahalaga ng pagpaplano upang makita ang malinaw na direksyon at patutunguhan ng lungsod sa susunod na mga taon. We are planning for a long-term basis. Ibig sabihin nito, yung ating directions and goals are set sometime into the future, at least 5 years pataas. Kailangan nating i-revisit yung environment. We need to scan for purposes of determining what are the changes that took place between 2016 during the last time that we have implemented a strategic planning like this. So, ganun ka-dynamic kasi ang environment. Now, we're recalibrating towards a smart city naman. Smart in terms of governance, environmental protection, infrastructure, transportation. And at the same time, gusto nating i-update yung ating mga priorities so that we can properly allocate our resources and purposely ma-align sa bagong vision and mission statements na i-adapt din natin para sa lungsod. Para kay Merlin Yu, Project Development Manager ng Ayala Land Corporation, sa ganitong pagkakataon daw mas lumalawak ang kanilang kaalaman at ideya na naistahakin ng mga leader para sa mga Sanosenyo. Maganda yung workshop because it also helps us engage dito sa activity where we can also give our ideas kung ano yung mga pwedeng ma-improve ng city, not just on the services but also on the plans. Kasi for Ayala Land, we do our estates, we also do our master planning and understanding yung vision ng city sa future and even the current projects nila. It also helps us understand kung ano pa din kami, what can we contribute pa in the future. Nakakatiyak naman daw si BSU Dean Campus Professor Gerald Hilario na hindi lang ito nakatuon sa pag-unlad ng lungsod, kundi makakatulong din sa kapakanan at pag-unlad ng mga kabataang Sanosenyo. From the perspective ng Sarmiento Campus, which is one of our players in the city, nagkakaroon tayo ng clear path sa direction na kung saan ang local government in particular will be able to contribute to the development of our campus. And basically, yung ultimately ang magbe-benefit dito yung mga kabataan ng San Jose, mga San Joseños. So, sa binibigay na tulong ng ating local government, concretely, nagtatranslate ito sa pag-unlad ng ating mga estudyante. In any planning, kailangan lahat ng mga stakeholders very participative because partly dito na articulate yung mga need from the grassroots. So therefore, on the level of our executives, doon nila nakikita ano ba yung boses ng ating mga principal stakeholders. Isang patunay ang aktibidad na ito na sa pamamagitan ng pakikiisa ng bawat tanggapan ng lungsod ay mas magkakaroon ng mas malinaw na direksyon ang pamahalang lungsod na tiyak makakatulong upang mas maging organisado ang pagpapatupad ng mga proyekto at plano tungo sa pagiging smart city ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si RM Oblianda, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang official social media pages ng City Government.
Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow ang kanilang official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag din kalimutan mag-like, comment, at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya Sanosenyo.